Hindi natin may pagkaila na ang ganda na naging laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Dominican Republic. Sa first hanggang fourth quarter ay dikitan lang talaga ang naging laban. Doon lang talaga tayo nag-collapse sa pagka-foul out ni Jordan Clarkson. 3 minutes remaining of fourth quarter na foul out si JC. At after nun ay nablangko na ang ating Gilas Pilipinas at wala nang naitalang field goal sa laban na yon. At sa uli ay nakuha nga ng Dominican Republic ang panalo. Well, pinangunahan naman ni Jordan Clarkson ng Gilas Pilipinas na may 28 points, 7 rebounds at 7 assists, habang 16 points, 7 rebounds naman mula kay Jonmar Fajardo. Sa laban kahapon ay mukhang sinikmurahan pa nga yata itong si Jonmar Fajardo. Buti na lang ay kalmado itong si Abay at nakontrol pa niya ang kanyang sarili sa suntok na yon. Though pinangunahan naman ni Jordan Clarkson at Fajardo ang laban na yon, ay hindi pa rin natin may pagkaila ang impact na ipinakita ni AG Edo sa laban kahapon. Sa katunayan ay nalimitahan lang nito si Karl Anthony Towns sa 5 out of 16 mula sa field. Well, sa mga naiinis kung bakit hindi binabad si Kai Sotto sa laban na yon, actually kasi mga idol, malaking problema kay Kai Sotto ang kakulangan sa practice. Pangalawa, nag-step up kasi si Fajardo at AG Edo sa laban kahapon. Kung ipasok kasi si Kai Sotto sa loob, mawawala si Fajardo o di kaya si AG Edo. Sinubukan naman ni Coach Chot Reyes na ipasok si Kai sa first quarter. Kung pagbabasihan, nasa loob na si Kai. Mas nabutasan kasi ang depensa ng Gilas Pilipinas dahil doon ay nakakuha nga ng 6 straight points at itong si Karl Anthony Towns pag si Kai Sotto yung nakabantay. Ayon nga mismo kay Coach Chot Reyes na walang opportunity at hindi pabor kay Kai Sotto ang match-up nila ni Karl Anthony Towns. Kung titingnan ninyo, ang laruan ni Kai Sotto na isang 7-footer big man, importante sa rebounds pero wala pinanood lang talaga niya kung saan pupunta ang bola. Walang effort na mag-box out talaga. Well, sa nangyari naman kung bakit hindi pinalaro si CJ Perez, ayon kay Coach Chot Reyes na maganda rin kasi ang ipinakita ni na Clarkson, Ramos at Thompson. Kaya mahirap umanong ipasok etong si CJ Perez. Inamin naman niya na importante etong si CJ Perez pero ayon kay Coach Chot na kahit ready na si Perez at Kai Sotto, mahirap manong ipasok ang players kapag mainit na ang laban. Tulad ng sinabi natin na ang dahilan talaga kung bakit natalo ang Gilas Pilipinas ay ang mga turnovers talaga. Nakapagtala kasi ang Gilas Pilipinas ng 19 turnovers habang 12 lang sa Dominican Republic. Talo din ang Gilas Pilipinas pagdating sa offensive rebounds. 3 lang ang nakuha ng Gilas Pilipinas habang 17 naman mula sa Dominican Republic.